sapagkat yan po ang magpapasaya sa puso ng Diyos na merong kaluluwang magbalik loob sa Diyos. Sapagkat sabi ng Luke 15 verse 7, isang kaluluwa lang ang magbalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel ang nagsasaya doon sa kalangitan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, itanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Noon pong nakaraang linggo, ang atin pong napakinggan na mensahe ng Diyos ay ang nagpapasaya sa puso ng Diyos. Ano po ba yung nagpapasaya sa puso ng Diyos? Na merong kaluluwa na magbalik loob sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po ba na sabi sa Bible, Mateo 6:33, hindi pa po ito yung text natin. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. Unahin natin ang Panginoon at lahat daw po. Lahat ay idaragdag ng Diyos ang lahat ng ating mga pangailangan. Amen? So priority natin ang Diyos upang maranasan natin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Lahat daw po ng ating pangailangan. Pero alam niyo po ba ang priority ng Diyos? Kung ang priority po natin ay hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang priority naman ng Panginoon ay may kaluluwang maligtas. Sapagkat yan ang nagpapasaya sa puso ng Diyos. Kaya sa ating mga mananampalataya, kasama po sa priority natin, mga kapatid, ay ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na kumilala sa Panginoon. Yan po ay kasama sa Mateo 6:33 na dapat hindi po natin kinakalimutan. Sapagkat yan po ang magpapasaya sa puso ng Diyos na merong kaluluwang magbalik loob sa Diyos. Sapagkat sabi ng Luke 15 verse 7, isang kaluluwa lang ang magbalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel ang nagsasaya doon sa kalangitan. Kaya kung priority ng Panginoon na may maligtas, priority din po natin na maligtas, una sa lahat, ang atin pong mga mahal sa buhay. Ang mga anak ng siyempre, nating mga magulang. At kung ikaw ay anak, priority mo na ang iyong magulang ay kumilala sa Panginoon, ang iyong mga kapatid, at ang iyong mga mahal sa buhay. Bakit kaya ito ang nilagay ng Diyos sa puso ng kanyang lingkod na dalhin ang mensaheng ito? Hindi lamang dahil ito ang naisin ng Panginoon, kundi ang mundong ito, mga kapatid, ay malapit na sa pagkawakas. Kaya dapat po ng ating mga mahal sa buhay ay kumilala sa Panginoon.
At ang atin pong teksto ngayong araw na ito ay matatagpuan po sa Romans chapter 10 from verse 1 to verse 4. At ito po, iyon pong pakiusap po ni Pablo, ang panalangin ito. Si Pablo, alam natin na siya persecutor ng mga Christians. Siya'y nagpapatay, nagpakulong, at talagang hinahabol niya, bagamat siya isang relihiyosong tao. Kasama siya sa may mataas na posisyon sa relihiyon. Pero ang mga mananampalataya ay kanyang pinipersecute. Pero nung siya'y kumilala sa Panginoon, mga minamahal, nalagay sa kanyang puso ang burden ng kanyang mga kapatiran o ang kanyang o ang bayang Israel ay kumilala sa Diyos. Kaya alam din ni Pablo yung kahalagahan ng kaligtasan. Kaya sabi rito, brethren, my heart's desire. Sabi po ni Pablo, mga kapatid, ang naisin ng aking puso at panalangin sa Diyos, ang mga Hudyo ay siyang maligtas. Sa Tagalog po, tingnan natin sa Tagalog sa ASND, mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. So si Pablo po ay Hudyo, nais niya, prioridad niya na ang kanyang mga kalahi ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ganun din po sa atin, kung meron tayong mga dapat ipanalangin, una nating ipanalangin ang atin po mga mahal sa buhay. Yung ating mga kapitbahay, siguro kasunod na yon. Later, ang buong bansa, siguro kasama na rin yon. Later, at iba pang mga prayer concern natin, kasama na rin yon, pero later. Pero ang prioridad natin ay maligtas, may panalangin ang ating mga mahal sa buhay. At yan din po yung nilagay ng Diyos sa aking puso na ako'y maligtas kasi matagal po ako na niyakap namin ang aming pamilya, ang aming relihiyon sapagkat yun ang aming paniniwala. Ng aming relihiyon ay makapagdadala sa amin sa kalangitan. At kami nakikinig lang sa sermon ng tagapagturo. Pero iba pala yung nakikita mo yung katotohanan. Iba pala yung narinig mo mismo sa pastor na galing sa salita ng Diyos. Ito yung makapagbibigay sa atin ng katotohanan. Kaya nung ako po ay kumilala sa Panginoon, nalagay po sa puso ko na ipanalangin ang aking mga mahal sa buhay. Kaya nung naborn again ako, lagi ko po sinasabi sa inyo, punta agad ako ng aking probinsya at aking pong sinyera ng salita ng Diyos. Of course, una, pinanalangin ko sila na maligtas. At pagkatapos, meron ng action sapagkat kasunod ng prayer ay action. Amen? Hindi lang tayo dapat nananalangin, kundi talagang meron tayong pagkilos. Kaya pumunta po ako sa aming probinsya at ang aking mga kapatid, may kanya-kanya silang pamilya, kanya-kanyang bahay at ipinanalangin ko sila, pinatanggap po sila kay Jesus. Ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, pinatanggap ko sila kay Jesus. Kaya naman simula noon, nagbunga ang aking panalangin, sila po ay kumilala sa Panginoon. At ito po yung nakapagpapasaya sa puso ng Diyos. At kapag napasaya natin ang puso ng Diyos, mga minamahal, Mateo 6:33, lahat ng ating mga pangailangan ay kanyang idaragdag. Ito po minsan ang problema natin sa ating buhay. Minsan, nakakalimutan natin yung ating prioridad. Amen, aray. nakakalimutan natin yung panalangin na maligtas ng ating mga mahal sa buhay. Nakakalimutan natin silang bahaginan ng salita ng Diyos. Pero si Pablo ay talagang nasa puso niya na talagang maligtas ang kanyang bayang Israel. At sabi po ng verse 2 ng Romans chapter 10, sabi po rito, ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang, ayan, ganyan po tayo. No? Marami namang maka-Diyos, marami namang masigasig. Pero sabi po ni Pablo, kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Malinaw po sabi ng salita ng Diyos. Kasi tayo, nagising tayo sa ating mga kinagisnan, natutunan natin, napakinggan natin, talagang tayo naging maka-Diyos. Pero, malayo daw po sa katotohanan. Kasi naturuan tayo noon na iba ang ating pamamaraan ng kaligtasan. Ang iba nga ay naturuan lang na maging religious,
pero hindi nabigyan ng emphasis yung pong papaano papasok sa langit. No, yan ang ating mga pananaw noon. Pero katulad na sinabi ni Pablo, kaya nga lang, kasi sa isip niya, hindi sila ligtas. Kahit sila'y maka-Diyos, kahit mga relihiyoso. Dahil nga doon sa panahon noon, ng kanyang reliyon, kasi dalawa lang yung reliyon noon. Mga kapatid, ang reliyon ng mga Hudyo, ang mga Saduseyo, mga Pariseyo. Kaya kahit sila'y maka-Diyos, mga relihiyoso, alam ang kasulatan, alam ang kautusan. Pero sa isip ni Pablo, wala silang kaligtasan. Kaya sabi niya, kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. And verse 3, sabi po rito, malinaw po ang mga sinasabi ni Pablo, ito'y sa dahilang hindi nila alam kung papaano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Ayan, hindi nila alam. Alam nila yung performance, mga magagawa, dahil maka-Diyos, gumagawa ng mabuti, pero ang pinakamahalaga sa lahat, hindi nila alam. Kaya ulitin ko, sabi rito, ito'y sa dahilang hindi nila alam kung papaano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. No, wala silang kaalam-alam. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Napakalinaw po mga kapatid. Kasi ang tao may kanya-kanyang talino, may kanya-kanyang pamamaraan. Sa isip nila, katanggap-tanggap sa Diyos. Oo, maganda ang ating ginagawa sa ating kinagisnan. Pero ito ba ay magdadala sa atin sa kaligtasan? Malinaw ang sabi ni Pablo, nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Kaya ang mahalaga pa rin, mga kapatid, ay malaman ng tao ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos Ama sa langit. At papaano magagawa ang kalooban ng Diyos Ama sa langit? Kung hindi nakikinig, kung hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos Ama sa langit ay diyan mo lang mapapakinggan, diyan mo lang mababasa sa Biblia, sa salita ng Diyos. Sabi po ng sumunod na talata, ang sabi rito sa verse 4, sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Maganda ang kautusan, pero mga kapatid, pinulpil, ginawa ni Jesus ang nasasabi sa kautusan, kaya siya yung nasa dulo. At dahil ang kautusan ay naglilid sa tao upang magsisi, at ito po kanilang pagsisisi o pagbabago ng buhay ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At wala nang iba pa. Amen? Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Tingnan po natin mabuti mga minamahal. Ayan, nandyan ang law and grace. Yung pamamaraan ng tao, yan po ay sa pamagitan ng kautusan. Sinunod ang kautusan. Maganda naman ang kautusan. Pero nung napulpil na ni Jesus, nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi niyang, it is finished, tapos na ang kautusan. No? Sapagkat ang tao ay hindi maliligtas sa kautusan. Kahit nasundin natin ang 10 utos, mga kapatid, ay hindi po yan magbibigay ng kaligtasan. Ito po'y nagtutuwid lang sa tao, ito po'y naglilid lamang sa tao. Pero yan pong 10 utos, hindi natin binabaliwala yan. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi po yan makapagbibigay ng kaligtasan. Dahil sabi ng Bible, isa lang ang magawa natin. Isa lang ang masunod natin ay lahat daw ay hindi natin nasunod. Ang bigat po? Isa lang ang masunod natin o hindi pala masunod, lahat ay hindi natin masunod. Naglabag tayo sa kautusan. Kaya sabi nga ng James chapter 2 verse 10, yun po, na isa lang ang malabag natin, nalabag na natin ang lahat. Kaya dito naman, pinakita ng Diyos yung biyaya. Kaya nga tayo po sa panahon na ito, ay nasa panahon po tayo ng biyaya. Yun ang sabi ng Romans 6:14. Wala na tayo sa panahon ng kautusan. Nasa panahon na tayo ng biyaya. Kaya nung dumating si Kristo, tinupad niya ang kautusan. At ito naman ang makapagbibigay ng katwiran sa tao.
yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi rito, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Yan ang sabi ng Bible. Yung nanampalataya kay Jesus, tingnan nga natin sa English version ng Romans 10 verse 4. Sabi dito, yung pananampalataya, for the Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Ginawa tayong matuwid nung tayo nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang katwiran natin, hindi natin yan ginusto, kundi si Jesus sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kahit di tayo karapat-dapat dahil tayo makasalanan, tayo naman po ay naging matuwid. Palakpakan natin si Lord. Di ba magandang balita yan, mga kapatid? Dahil kahit hindi tayo, hindi natin ginusto kasi hindi natin kayang maging matuwid eh. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nangaabot sa kaluwalhati ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So hindi natin kaya. Pero nung tayo na nampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus, tayo ay ginawa niyang matuwid. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ngayon, nung tayo ay naging matuwid, mga kapatid, ito na ang magandang balita. Dahil tayo ginawang matuwid ng Panginoon sa ating panalangin na gagawin para sa ating mga mahal sa buhay, ito po ay dinirinig ng Diyos. Amen? Sapagkat sabi ng James chapter 5, verse 16, sabi doon, the prayer of a righteous person avails much. Ang panalangin daw ng matuwid na tao ay dinirinig ng Diyos. James chapter 5, verse 16. Kaya dahil tayo ginawang matuwid ng Diyos, mga kapatid, manampalataya tayo na sa ating panalangin na gagawin para sa ating mga mahal sa buhay, yan po ay dinirinig ng Panginoon. James 5:16, tingnan po natin doon sa Santiago. Parang layo, no? Santiago, pero James, no? Yung Tagalog ay Santiago. James 5:16, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Ito, the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Salamat sa Panginoon, ginawa po tayong matuwid ng Diyos. At naririnig na niya ang ating mga panalangin. Dati, tayo nananalangin, tayo maka-Diyos. Pero hindi lumalagpas sa kisame ng ating bubong ang ating mga panalangin. Kasi hindi po tayo nagiging matuwid nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus. Pero nung tinanggap natin si Jesus, na born again tayo, ang ating panalangin ay dinirinig na ng ating Panginoon. At marami pong talata sa Bible na yung panalangin po ng mga matuwid, ng mga Christians, ay talagang dire-diretso doon sa kalangitan. Kaya ngayon naman po, sa akin pong i-share sa inyo, mayroong 3 bagay lamang na gusto kong i-share sa inyo na panalangin para ang ating panalangin ay talagang naroon yung kapangyarihan na marinig. Kasi maraming nananalangin, kaya lamang maraming matagal manalangin, pero hindi nagkakaroon ng kaganapan. Meron pa akong 3 bagay na gusto ko pong i-share sa inyo. Una, yung tinatawag na desiring prayer. No? Desiring prayer. Yung panalangin na talagang nagnanais ka na ipanalangin mo ang iyong mga mahal sa buhay. Diyan po nag-uumpisa. Kasi minsan, tayo ay wala lang. Kung ano lang yung prayer natin para sa ating sarili, para po sa ating mga pangailangan. Pero nakakalimutan natin na ipanalangin yung kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya ito po aking sineshare sa inyo, specific prayer po ito para sa ating mga mahal sa buhay. Kasi pag pinanalangin po natin sila, mga kapatid, later yung ating mga pangailangan at yung pangailangan ng iba, sapagkat mahalaga sa Diyos na yung kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. So ano po yung una? Desiring prayer. Magkaroon tayo ng desire. Kasi sa atin, nakakalimutan natin talaga silang ipag-pray. Nauuna natin ipag-pray yung ibang tao, yung needs natin, at yung ibang mga mahal natin sa buhay. Kasi sa mahal natin sa buhay, syempre kasama din yung kamag-anak. Pero ang mas priority po natin ay yung ating pamilya, yung ating immediate family, yung iyong asawa, yung iyong mga kapatid, yung iyong mga magulang. At dapat po yan ay talagang naipapanalangin natin. Idinidesire natin.
Ninanais natin na ipanalangin sila. At ang panalangin natin sa kanila ay maligtas. Kaya yan ang panalangin ni Pablo doon sa ating binasa kanina, Romans chapter 10 verse 1. Sabi niya, mga kapatid, no, nanais ko ang aking mga kalahi. No? So yung kalahi, kadugo, yan ang priority po ni Pablo. Kaya yan din po ang magandang ating prioridad na ipanalangin po sila. At pangalawang prayer na dapat po natin gawin ay yung tinatawag na believing prayer. Yung talagang meron tayong pananampalataya sa ating ipinapanalangin. No? At mga minamahal, ang panalangin natin ngayon ay kakaiba sa panalangin natin noon. Ang panalangin natin sa ilalim ng biyaya ay ang deklarasyon. Declaring prayer. No? Deklarasyon, dinideclare natin. Hindi po tayo nakikiusap. Yan ang kagandahan. No, talagang dahil sa tinapos na gawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang panalangin po natin ay dinideklara natin na punong-puno ng pananampalataya. Kasi po pagka-declaring prayer, yan po ay punong-puno ng pananampalataya dapat. Amen? Hindi nakikiusap. Kasi sa ilalim ng kautusan, ang panalangin po natin ay, Lord, have mercy on my loved ones, on my parents, on my brethren. Nakikiusap tayo. Yan po'y panalangin sa kautusan. Pero okay naman yung panalangin na yan, pero mas maganda yung declaration prayer. No? Na dinideklara mo, Lord, sasabihin natin, Lord, salamat po, sapagkat dahil sa tinapos mong gawa, ang aking mga mahal sa buhay ay kikilala sa iyo. Parang very positive ka. Ang panalangin mo ay full of faith. Kaya sabi ng Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and your loved ones. Manampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas at ang iyong mga mahal sa buhay. Sa ibang version ay your family, your household, your loved ones. No? So, believing prayer, yan yung pangalawa, na ikaw ay may pananampalataya. You declare na talagang pinangahawakan mo yung pangako ng Diyos. Nang pangako ng Diyos sa Acts 16:31 ay talagang sila ay maliligtas. At sa iyo nag-uumpisa yun. Kasi pagka ikaw ay kumilala sa Panginoon, kung may first timer dito mga kapatid, at ikaw ay kumilala sa Panginoon sapagkat yun ang sabi ng Bible, I believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your loved ones. Ibig sabihin, pag naligtas ka, ipapanalangin mo yung mga mahal sa buhay mo at sila rin ay maliligtas at ikaw ay gagamitin para sa kanila. Amen po ba? Yun ay punong-puno ng pananampalatayang panalangin. And last one is yung tinatawag na persistent prayer. Persistent prayer. Ibig sabihin, sa Tagalog, ay yung panalangin nagpupursige o nagtsatsaga. No? Persistent prayer. Pag sinabing persistent, hindi mo binibitiwan hanggat hindi sila kumikilala kay Lord. Amen? Laging kasama sa panalangin mo. Araw-araw. No? Pag ikaw ay nag-pray, yun ay laging kasama, hindi mo nakakalimutan. Kalimutan mo na yung ibang mga prayer request mo. Huwag lang kalimutan ang panalangin mo sa iyong mga mahal sa buhay. Amen? Kalimutan mo ng panalangin para sa bansa. Although, kasama rin natin yan. Pero later na yan. Kalimutan mo ang mga pananalangin, no, para sa ibang mga tao, pero wag mong kalilimutan ang iyong mga mahal sa buhay. Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon, maligtas tayo at ang ating mga mahal sa buhay. Pagpupursige, no, pagpupursige, talagang hindi ka magsasawa na ipanalangin sila. Hallelujah! Ang iyong sambahayan, ang iyong buong angkan. Of course, una yung iyong immediate family. At pag may naborn again sa kanila, may kanya-kanya sila siyempreng pamilya, sila naman ngayon ang magpe-pray sa kanilang pamilya. Amen? Kaya ang prayer po natin, hindi kinakailangang napakahaba. No? Ang panalangin kapag punong-puno ng pananampalataya, kahit maikli yan, mga kapatid, at hindi ka nagsawa sa pananalangin. Hallelujah! Nandiyan yung katugunan ng Diyos. Amen? I think Luke chapter 18 from verse 1, sabi doon, ay talagang men ought always to pray.
At hindi magsasawang ipanalangin. Yung man, ibig sabihin doon, yun ay general term sa tao. So, hindi lamang mga kalalakihan, kundi ang tao ay dapat manalangin ng walang patid. Kaya sabi nga doon, pray always. And again, pray always. Pray without ceasing. Manalangin na tuloy-tuloy. Ibig sabihin ay pwedeng araw-araw, every time you pray, pray for your loved ones. Sapagkat gusto ng Diyos na ang ating mga mahal sa buhay na prioridad natin, walang mapunta doon sa impyerno. Kundi tayo ay sama-samang matungo doon sa kalangitan, una ang atin pong mga mahal sa buhay. Amen po ba? Baka ito ang isang problema natin, kaya sila hindi kumikilala sa Panginoon, ay hindi natin na isasama sa prayer. So, lagi natin isama sa prayer, huwag tayong mag-give up. Never give up praying for them, praying for our loved ones, first of all, for our family. Napakahalaga po niyan, mga minamahal, ang panalangin. That's why, yan ang nilagay ng Diyos sa aking puso para magkaroon tayo ng burden, sapagkat ito yung nakakalimutan po natin. No? Sabi nga sa Old Testament, kung hindi ako nagkakamali, hahanapin daw ng Diyos sa ating palad ang dugo ng ating mga mahal sa buhay o ng ibang tao, no? Yung ating mga kamag-anak. Kaya kailangan po na ipagpe-pray po natin sila. At pag naipag-pray na po natin sila, mga kapatid, hallelujah, nandiyan yung kapangyarihan ng Diyos, nagagamit ang Diyos, hindi man ikaw. Kung sineshare mo sila at medyo talagang matigas pa rin at hindi ka pinaniniwalaan, dahil sa patuloy mong panalangin, gagamit marahil ang Diyos ng ibang tao, ng ibang pagkakataon. Marahil pwede sila makapakinig ng testimony ng artistang na-born again. Pwede sila makapakinig ng Muslim na na-born again. No? Pwede sila makapakinig ng mga kilalang mga taong na-born again. At yun ay gamitin. At ang kanilang kaisipan, maisip nila na, oo nga kung yung mga kilalang tao ay na-born again, how much more tayo mga simpleng tao, mga simpleng mga kamag-anak ninyo sa mga mahal nyo sa buhay. Sapagkat ang panalangin, pagka meron tayong panalangin, kakaiba yan doon sa nakakapakinig sila na parang wala lang. Nakakapagkinig sila ng testimony ng ibang tao, pero minsan parang wala lang. Pero pag may prayer ka, amen? Pag may prayer ka, pag nakapakinig sila, nahihipo sila ng banal na Espiritu. Nabubuksan ang kanilang kaisipan at ang kanilang puso. At doon sa pagkakataong yun, pwede nilang tanggapin ang Panginoong Jesus at magugulat ka na lamang sila ay na-born again. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya mahalaga po ang panalangin, specific prayer for our loved ones. Dahil libo-libo ngang anghel ang mga nagsasaya sa langit kapag merong isa lang, nagkaluluwa na nagbalik loob sa Diyos. Hallelujah. At remember yung rich man and Lazarus? Di ba ba? Sa Bible, I think sa Luke chapter 16, na talagang namatay yung mayaman, namatay din yung pulubi, at yung mayaman ay napunta doon sa impyerno, at yung mahirap naman, yung pulubi, ay napunta sa Abraham's bosom, na nagre-represent na parang ito yung lugar na hindi ka pinarurusahan, na ikaw ay napunta doon sa paradise. And pagdating kung makikita natin sa Bible, nung ang Panginoong Yesus ay namatay, physically, pero yung kanyang kaluluwa, nagpunta doon sa Gehenna o doon sa Hades. At kinuha po doon yung mga na kay Kristo o yung mga nananampalataya sa Diyos. At sila inilipat doon sa langit. Kaya mga minamahal, yun pong mayamang lalaki, dahil nga imposibleng siya'y maligtas. Dahil nga namatay na siya, ang isang taong namatay na, kahit na anong panalangin ng mga mahal sa buhay, dito po sa ibabaw ng lupa, wala nang effect. Kaya sabi ng mayamang lalaki, meron po akong mga kapatid. Meron po akong 5 kapatid. Pwede po ba na papuntahan niyo po sila para malaman nila na mahirap dito sa impyerno? Mga kapatid, kaya para mangyari ng ating mga mahal sa buhay, kumilala sa Panginoon, kailangan po nating ipag-pray sila. Amen? Kaya kung tayo po ay talagang seryoso
sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Napapakinggan natin ang mensaheng ito at nababasa natin sa banal na kasulatan. Mga kapatid, that's the time na tayo talaga'y magseryosong ipanalangin po sila. No, na sila'y kumilala sa Panginoon. Dahil wala namang imposible sa Diyos eh. Amen? At pag tayo nanalangin sa kanila, mga kapatid, meron din tayong action na ginagawa. No, tuloy lang natin ang pagbasa, malapit na tayong matapos. Sabi rito, mula sa verse 9 ng Romans chapter 10, sabi ng Romans chapter 10 from verse 9 hanggang verse 15 po tayo, sabi rito, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So ito po yung kaligtasan na tinutukoy ni Jesus. Hindi po yung sa kautusan. Sapagkat natapos ng kautusan, ito naman yung pinapahayag ni Jesus. Ang kaligtasan o pagkakaroon ng buhay na walang hanggan na simple lang. Sabi doon, ipapahayag lang na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Wow, biyaya, napakasimple ng kaligtasan sapagkat nung sinabi ni Jesus, it is finished. Mga kapatid, tapos na ang lahat ng paghihirap ng tao para maligtas. Manampalataya lang, maliligtas ang tao. Walang kahirap-hirap. Amen? Walang kahirap-hirap. Maliligtas tayo. Ano sabi po ng verse 10? Sabi rito, sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya. Binibigyan ng emphasis ng Panginoong Yesus yung pagsampalataya para maging matuwid. No? Para maging matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Pinapahayag, sinasabi. Kaya tama yung sinasabi ng John 1:12 na binibigyan tayo ng karapatan at kapangyarihang maging anak ng Diyos, maging matuwid kung tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya ito po yung prioridad natin, no, para maligtas, manampalataya kay Jesus. Yan ay napakahalaga. Wala tayong kahirap-hirap dahil ang biyaya ay regalo ng Diyos. Di natin pinaghirapan. Naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. So bago tayo pumunta doon sa sumunod na talata, ano po ang sabi roon ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9? Naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen? Kaya kahit na, lagi ko sinasabi kasi na kahit na magpatayo ka ng mga simbahan, dahil mabuti naman yan, wala namang masama dyan. Pero kapag ang iyong ang goal ay ikaw ay maligtas, hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Hindi rin pamamaraan ng Diyos, ng kaligtasan yung ikaw ay maging relihiyoso o maka-Diyos, bagamat maganda yon ayon sa ating binasa kanina. Kundi yung pamamaraan ng Diyos ang dapat nating magawa. Yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi rito, Ephesians 2 verses 8 and 9, balik ka lang doon sa verse 8, sabi roon, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, ibig sabihin regalo, at hindi galing sa inyo. Hindi galing sa ating mga sariling pananaw, pamamaraan para tayo maligtas, kundi sa pamagitan ng pamamaraan ng Panginoon at yun yung biyaya ng Diyos. Amen? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. So, balik tayo doon jump tayo doon sa verse 14 ng Romans chapter 10. Verse 14 and verse 15, at dito po ako magtatapos. Sabi rito, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? No? Balik pala tayo doon sa verse 13 lang muna, hanggang verse 15. No? Sabi rito ng verse 13, sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso at kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Hindi, yung verse 13 kanina, sorry. Verse 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.
No? Kaya, hindi lahat ay ligtas, pero yung tumatawag sa Panginoon. And verse 14, sabi po rito, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Yan ang sinasabi po natin kanina. Na kapag tayo nananalangin, mga kapatid, merong ipinapadala din ng Diyos para sila'y makarinig. Pag hindi tayo nananalangin para sa kanilang kaligtasan, parang wala silang maririnig, walang ipapadala ang Diyos. Kaya yung prayer natin, ito po ay isang factor para yung mga anghel ay kumilos. Dahil sabi nga ng Hebrews 1 verse 11, meron tayong ministering angels na siyang pag nanalangin tayo, inaabangan nila yung ating sinasabi. Amen? Inaabangan nila yung ating sinasabi. Pag wala silang naririnig na panalangin sa ating bibig, mga kapatid, paano sila kikilos? Kaya sabi rito, paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? So malinaw po yun na para may makarinig sila ng nangangaral, meron kang panalangin na ginagawa. And last verse, ang verse 15, ang sabi po rito ay, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Yun yung mga pastor, yun yung mga Kristiyano, nagdadala ng magandang balita para ang iyong mga mahal sa buhay ay makarinig ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? So ano po yung tatlong bagay na dapat natin gawin para ang ating panalangin ay lalong maging effective? Kailangan ay desiring prayer. Meron kang pagnanais na ipanalangin sila. Ang pangalawa ay believing prayer. Kailangan panampalatayanan mo yung pananalangin mo. Ideklara mo na yung kaligtasan nila na mga mahal mo sa buhay at pamilya mo ay mangyayari. At pangatlo, yung persistent prayer, huwag kang mag-give up. Lagi mo silang isama sa prayer. And time will come, magugulat ka. Iba na ang kanilang sinasabi sa iyo. Kung dati sila ay basagulero, ibang ugali, magugulat ka, nagsisimba na pala sa born again. Amen! Palakpakan natin si Lord. Yan ay bunga ng ating panalangin. Kaya never give up. Kaya sa umagang ito, we will pray for our loved ones at ito po'y magpatuloy sa inyo po mga personal prayer. Palakpakan natin si Lord. Tumayo po tayong lahat.